Posibleng sa Luzon daw, huling nagpuntang natitirang wanted sa kaso ng missing sabongero sa si Charlie Atong-Ang, batay sa impormasyong nakalat ng NBI. Ang PNP, nagbabala sa mga balak manloko o mang prank sa hotline para sa paghahanap kay Ang. Nakatutok si Darlene Kai. Matapos ang paghalughog sa mga property na konektado si Charlie Atong-Ang sa Pasig, Mandaluyong, Laguna at Batangas, bigo pa rin ang mga otoridad na matagpuan ang negosyante. Ayon sa PNP-CIDG, si Ang na lang ang natitirang wanted sa lahat ng mga akusadong pinaaresto ng Lipa Regional Trial Court Branch 13 at Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 kaugnay sa mga kaso ng missing sabongeros. Pero batay sa intelligence report na nasagap ng National Bureau of Investigation o NBI, nasa Luzon ang mga lugar na huling pinuntahan ni Ang nitong mga nakaraang araw. What I can say right now is yung mga immediate locations na pinuntahan in the recent days dito lang po sa Luzon. Also, we do not discount the possibility na baka nandito rin po sa Visayas o sa Mindanao. Kaya po, tinawag ng ating mga regional directors nationwide. Sabi ng NBI, malaki ang posibilidad na nasa bansa pa si Ang, pero patuloy silang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang units at ahensya ng pamahalaan para mabantayan ang posibilidad ng backdoor o iligal na paglabas ng bansa. Pero ngayon, dahil meron ng warrant of arrest, it may be an entirely different scenario. Malamang palipat-lipat at paiba-ibang sasakyan na ginagamit. Minomonitor din ng PNP-CIDG ang mga taong malalapit kay Ang. Yung mga properties pa rin niya ang tinitingnan natin. Tinitingnan din natin kung saan yung mga pamilya niya, tsaka yung mga informations na pumapasok sa atin. We are validating if kung may mga indicators nga na nandun siya. Kaya mahalaga raw ang mga makukuha nilang tip mula sa sinetop na hotline para sa nationwide manhunt kay Ang. Nagbabala rin ng PNP-CIDG sa mga may balak manloko sa hotline. We will treat every information as confidential. Mapapangalagaan ang kaligtasan ng kung sino man na magbibigay ng informasyon regarding kay Atong-Ang. At ulitin ko, napakalaking tulong po ito sa kapulisan para mahanap si Atong-Ang. Sana naman po yung credible, no? Huwag naman po yung prank, huwag naman po yung kalokohan lang. May kaso kayong kakaharapin. Sabi ng whistleblower na si Dondon Patidongan na matagal na nagtrabaho para kay Ang, base sa pagkakakilala niya sa negosyante ay hindi raw talaga siya susuko. Kung hindi raw lalabas ng bansa si Ang ay magtatago siya sa mga exclusive subdivision. Hindi lang ordinaryo si Mr. Atong-Ang, international po itong kanyang grupo. Sa tingin ko, katulad ng sinabi ko na ginawa niya kaya dati, parang ginawa niya rin sa sarili na siguro nasa ibang bansa na siya. Nauna nang sinabi ng lead counsel ni Ang na inabisuhan niya ang kliyente na huwag sumuko sa mga otoridad habang ginagawa pa nila ang lahat ng legal na hakbang. Tinawag ito ng Justice Department na maling payo at posibleng kriminal. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras.